Wala nang ang ilaw sa loob. Malamang, mahimbing nang natutulog ang asawa ko. Baka maistorbo kapag kumatok ako. San kaya ako nito pwede magpalipas ng oras? Ilang oras pa bago mag-umaga. Maglalakad-lakad ako sa unahan. Baka may bukas na kainan. Doon na lang ako magpapalipas ng oras. Miss na kita. Ako din. Miss na kita. Sabik na ako sa'yo. Ako din. Ha? Ano yun? May naririnig akong ingay ha? Ha? Parang galing sa loob ng bahay. May kasama si Ellen sa loob. Hindi ako nagkakamali. Galing nga yun sa loob ng bahay. Mag-iisang taon palang kasal, sina Ellen at Dylan. Madalas na napapadpad sa ibang lugar si Dylan, lalo na kung may kontrata siya bilang isang kontraktor. Naiiwang mag-isa si Ellen sa bahay nila. Sa una pa lang, kinausap na niya ang asawa na magpatira sa kahit na sinong kamag-anak para may makasama siya habang nagtatrabaho siya sa ibang lugar. Ngunit tumanggi ang babae dahil nahihiya siya. Sapat lang ang perang kinikita ni Dylan. Oo nga't malaki ang bahay mula sa pamana nito sa mga magulang. Ngunit ayaw ni Ellen na may kamag-anak na makadadagdag pa sa gastusin. Kaya obligado si Dylan. Pagkatapos ng kontrata ay agad siyang umuwi sa asawa. Masinop si Ellen sa bahay. Malinis at maasikaso. Kwentado ni Dylan ang kanyang kinikita sa trabaho. Hindi buo ang iniintrega niya kay Ellen dahil lagi siyang nagtatabi ng pera. Para sa susunod na may bigla ang tawag mula sa malayong lugar, ay hindi na niya kailangang maghanap ng allowance at hindi na siya nanghihingi pa sa asawa. Lalo niyang hinangaan ang asawa dahil marunong pa itong humawak ng pera. Kung minsan nga'y naiisip niyang baka may trabaho na si Ellen dahil lagi itong namimili ng pangangailangan nila sa bahay. Kahit alam niyang ang kanyang sweldo ay kulang upang matustusan ang isang buwang gastusin sa tuwing umuuwi si Dylan sa bahay. Mabango nang naghihintay si Ellen sa kanya. May nakahain pang pagkain sa mesa, ngunit ang kapalit nito ay ang magdamag na pagtatalik nilang mag-asawa. Kahit pagod, ay ginagawa ni Dylan ang obligasyon sa asawa. Lagi siyang mainit na sinasalubong ng asawa. Marahil ay gusto ng magkaanak nito. Pareho silang malusog na mag-asawa. Ngunit sa isang taon ay hindi nagbubunga ang kanilang pagtatalik. Nang gabing yun ay nagkaroon ng abirya ang kanilang sinasakyan pauwi. Inisip nito na tulog na ang asawa. Wala siyang susi sa bahay. Pero nagbakasakaling mapagbuksan siya ng asawa. Nasa labas siya ng pinto, pagod, at nanlalata ang kanyang buong katawan sa pagod sa haba at tagal ng biyahe. Ellen! Ellen, buksan mo ang pinto! Ako to! Ellen! Ellen? Oh, Dylan. May kasama ka! Kasama? Sino? Kanina pa ako dito sa labas. Nag-aalangan akong pumasok. Paalis na ako para magpalipas kung saan mang bukas na kainan sa unahan. Na marinig kong may mahihinang ingay mula dito sa loob ng bahay. Ano namang ingay? Nasa kalaliman ng tulog ko. Akala ko nga nananaginip ako na may kumakatok sa pinto. Anong oras na ba? Uy, anong tinitingnan mo dyan? Mag-isa lang ako dito sa bahay. Kailan ba ako naghanap ng makakasama ko dito? Ellen,
Dala lang yan ng pagod at antok ka na. Guni-guni mo lang ang narinig mo. Wala akong kasama dito sa bahay. Ay, siguro nga. Pasensya ka na. Naputol ko ang tulog mo. Ang asawa ko talaga, oo. Siya na nga tong pagod at puyat sa pagtatrabaho. Ako pa rin ang inaalala. Ilang araw lang akong wala. Mukhang iba na ang gusto ng misis ko. Ha? Ang sexy ng suot mo. Ngayon ka lang nagsuot ng ganyan ka-sexy pantulog. Huwag mo na nga akong bulahin. Tingnan mo ang itsura ko, oh. Kagigising ko lang. Hindi mo lang ako nakapagsuklay. Bakit kasi ganitong oras ka umuwi? Pati pagkain mo, hindi ako nakapaghanda. Sorry na, asawa ko. Ilang beses na siraan ang sinasakyan namin pa uwi. Latang-lata nga ang buo kong katawan eh. Makapaghubad na nga. Kahapon ko pa suot to eh. Latang-lata? Eh di pagkabihis mo, matutulog ka na agad? Oo. Mga 4 na oras na lang ako matutulog eh. Pagising ko, ako na magluluto. Bakit aalis ka kaagad? Sang lugar ang sunod yung destino? Hindi. Gusto ko na habang nandito ako sa bahay, ako ang gagawa sa lahat. Ako ang magluluto. Ako ang maglalaba. Kakain at matutulog lang ang asawa ko. Talaga ha? Oo, asawa ko. Sige, ikaw ang lahat ng gagawa dito sa bahay. At ako naman ang bahala sa... Ha? Nagbibiro lang ako, Dylan. May itinatagong kapilya ng asawa ko ah. Ha? Pero gusto ko yan, Ellen. Pero ngayon, kararating ko lang. Magpapahinga muna ako ha. Bukas, sisimulan kong pagbawi ko sa'yo. Masaya ako dahil umuwi ka na, Dylan. Sana matagal bago ka uli ipadala sa ibang lugar. Pagtalikod ni Dylan upang magbihis at magpahinga, hindi nito nakita ang pag-irap ng asawa. Inis ito sa naudlot na eksena kanina. Ang pag-alis nito ng madalas at pag-uwi ng madalang ang dahilan kung bakit sa katagalan ay nawawalan siya ng gana dito. Kailangan pa rin niyang gawin ang obligasyon niya sa asawa. Pabor din naman sa kanya. Dylan, yakapin mo pa ako ng mahigpit. Halikan mo pa ako. Sige pa, higpitan mo pa. Nakailang rounds na tayo, asawa ko. Break time muna pwede. Sorry, Dylan ah. Namiss kasi kita nung gusto eh. Miss na miss din kita, asawa ko. Imposibleng wala kang nahanap na mapaglilipasan ng init mo. Hindi ako ganyan, asawa ko ha. Kahit gaano pa katagal na nawala ka sa tabi ko, hindi ako maghahanap ng iba. Ikaw at ikaw lang ang hahanapin ko. Talaga, asawa ko. Oo, mahal kita. Hindi kita pagtataksilan. Hindi, asawa ko. Hindi. Sa tuwing umuuwi galing sa trabaho si Dylan, ramdam nito ang labis na pangungulila sa kanya ng asawa. Maya't maya ay nagpaparamdam sa kanya si Ellen. Naisip ng lalaki na marahil ay normal ito sa mag-asawa, lalo pa kung mahal na mahal nila ang isa't isa. Tinupad ni Dylan ang kanyang sinabi. Habang wala pang tawag sa trabaho, siya ang gumagawa ng gawaing bahay. Isang araw ay may natanggap na tawag si Dylan mula sa kapatid niyang si Danny. Kapatid mong tumawag? Oo, luluwas daw silang mag-asawa. Nakiusap na kung pwede, dumito raw muna sila sa bahay habang hindi pa sila nakakahanap ng matutuluyan. Naku,
Kailangan nating mamili. Magluluto ako. Di ba matagal na kayong hindi nagkikita ng kapatid mo? Ni hindi nga siya dumating nung kasal natin. Malayo kasi yung probinsya nila. Nagkataon na gipit sa pera. Kaya hindi sila nakadalo. Pareho lang yata kayo eh. Hindi rin tayo nakadala sa kasal nila. Sa picture ko palang nakita ang kapatid mo. Eh di ngayon, makikilala mo na siya ng personal. Ganon din ang asawa niya. Oo nga no. Kailan sila darating? Sabi ko kasi, itatanong ko muna sa'yo kung ayos lang sa'yo na dito muna sila titira sa atin. Hindi pwedeng ako lang ang magdesisyon. Ano? Sinabi mo yun? Anong mukhang ihaharap ko sa kapatid mo? Baka kung anong isipin nun sa akin. Hindi ganun mag-isip si Kuya Danny. Maiintindihan niya yun. Sino naman ako para tumanggi? Dalawa nga lang kayo magkapatid, di ba? Mabuti nga yun at may makakasama ako kapag umalis ka at nadidestino sa ibang lugar. Ibig mong sabihin, payag ka na? Malaki naman tong bahay natin. Bakit hindi? Ang bait talaga ng asawa ko. Tatawagan ko mamaya si Kuya Danny. Sasabihin ko na pwede silang lumuwas dito sa Maynila. Bakit mamaya pa? Tawagan mo na ngayon din. Sige, asawa ko. Sige, tatawagan ko na. Hello, Kuya. Kailan kayo magbabiyahe? Mag-message ka sa akin, ha? Susunduin ko kayo sa terminal. Mabigat ang loob ni Angie na umalis. Mula pagkabata ay hindi siya umaalis ng probinsya. Ngunit nauunawaan niya ang asawa. At dahil sa pinag-isa na sila ng Diyos, turo din ng kanyang pamilya na kung saan ang asawa ay naroon din siya. Hindi mapigilan ni Angie ang mapaiyak. Maiiwan niya ang kanyang lola Sela. Lola, ay ang apo ko. Mula noon na hanggang ngayon, iyakin ka pa rin. Pupunta ka sa syudad. Magpakatatag ka, apo. Alagaan mo ang sarili mo. Ayoko pong umalis at iwan kayo, Lola. Apo, hindi na ikaw ang Angie na paslit at laging katabi ng Lola sa pagtulog. May asawa ka na. Huwag mong kalilimutan. Anumang desisyon niya ay susuportahan mo. Pero malayo po yun sa inyo, Lola. Kailan ba ako nawalay sa'yo, apo? Lola, banggitin mo lamang ang aking pangalan. Mararamdaman mo na ako. Opo, Lola. Oy, siya. Hayun ang asawa mo. Abay nangangalay na sa mga bitbit niyang bagahe. Humayo na kayo. Lola, nasa dibdib ko ang kabatang takot. Hindi ko alam kung anong buhay ang mararatnan namin sa syudad ni Danny. Wala akong kaibigan doon, Lola. Nandito sa probinsya ang aking pamilya. Lola, huwag niyo po akong pababayaan. Sa isang may mabuting puso na katulad mo, apo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung dumating ang araw na mangulila ka at kakailanganin mo ang aking tulong, nandito lang ako. Maghihintay sa'yo, apo. Maghihintay lang sa'yo ang Lola Sela mo. Patuloy ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Angie. Labis ang kanyang nararamdamang kalungkutan. Hawak ni Danny ang kamay ng asawa. Kung may ibang paraan lang upang wag na silang umalis sa probinsya. Sa unang pagkakataon ay narating ni Angie ang lungsod. Pababa pa lang sila ng bus ay agad na may sumalubong sa kanila. Nandito na tayo. Kuya Danny, Ate Angie, welcome home. Iba talaga pag asinsado na. Alam mo ba, Angie, nung mga bata pa kami,
kalahati lang dito ang bahay namin. Hindi pa ganitong simentado. Sinuwerte lang kuya. Masaya ako. Kasi naisipan ninyong dito tumuloy sa amin. Ang hirap pa namang maghanap ng matitirahan dito sa syudad. Ikaw lang talagang naisip kong lapitan eh. Salamat lang ha. Ang kuya talaga. Sino pa bang magtutulungan? Siya nga pala. Ayos lang ba sa asawa mo na dito kami titira sa inyo? Oo naman kuya. Kaya nga kita tinawagan kaagad eh. Pinagalitan pa nga ako eh. Bakit ko ba daw siya tatanungin? Baka daw kung anong isipin ninyo sa kanya. Ganon talaga pag may asawa na. Hindi pwedeng isa lang ang magdesisyon. Saka, bahay niyo to ng asawa mo. Bakit kasi hindi mo tinanggap ang bahay na ito kuya? Ikaw ang panganay. Sa'yo unang pinamana ito ni na Papa. Mas pinili kong mamuhay sa probinsya eh. Siyempre, una kong pipiliin ang asawa ko. Agree naman ako sa'yo kuya. Ate Angie, huwag kang mag-aalangan dito ha. Ituring mong bahay ninyo ito. Salamat, Dylan. Paano mo nga pala nakasundo itong asawa mo, Ate Angie? Ang daldal. Ingin itong kapatid ko eh. Kuya, hindi ako makapaniwalang napangasawa mo si Ate Angie. Mahiyain. Tipid pa magsalita. Ngayon lang yan, kasi nahihiya pa. Maingay din yan. Nasaan nga pala ang asawa mo, Lan? Ha? Nandito siya kuya. Baka nasa kusina, nagluluto. Ellen? Asawa ko? Ellen! Nandito na sina Kuya Danny. Asawa ko? Baka naman umalis. Hindi kuya. Iniwan ko lang siya rito kanina. Alam naming parating kayo. Kaya namili na kami ng mga kailangan namin dito sa bahay kahapon pa. Pero wala sa kusina si Ellen eh. Saan naman siya pupunta? Mahirap din palang tumira sa malaking bayan, no? Dalawa na nga lang kayo. Palagi pa kayo nagtatago ang mag-asawa. Baka naman napagod. Baka naman nagpahinga lang sa kwarto. Sandali kuya. Tatawagin ko lang. Ha? Nandito na ako, asawa ko. Nandito na pala kayo. Saan ka galing? Bakit parang hingal na hingal ka? Ha? Sa loob ng kwarto. Nakatulog kasi ako asawa ko eh. Pagkagising ko, naligo ako agad. Kanina pa ba kayo? Siguro kasi nasa loob ako ng banyo nang dumating kayo, kaya hindi ko narinig. Naligo ka? Asawa ko, parang naligo ka lang sa sarili mong pawis. Ano ba pinagkagagawa mo dyan sa loob? Ha? Ay, sabi ko naman sa'yo asawa ko eh. Huwag kang magpapagod sa mga gawain dito sa bahay. Ako ang bahala. Pasensya na asawa ko ha. Nakakahiya naman kasi sa kanila kung hindi ako mag-aayos dito sa bahay. Okay lang. Binibiro lang kita. Kuya Danny, Ate Angie, si Ellen, asawa ko. Sa wakas, nagkita-kita din tayo. Kumusta ang biyahe niyo, Kuya Danny? Angie? Ikaw si Angie? Oo, mabuti naman, Ellen. Asawa ko, ikaw nang bahala kay Ate Angie. Mahiyain kasi. Baka naiilang sa amin ng kuya. Kaya tipid magsalita. Ako na maghahanda ng makakain natin. Ha? Dylan? Ano palang niluto mo asawa ko? Bakit? Pasensya na. Napalalim kasi yung tulog ko eh. Hindi na ako nakapagluto. Ha? Unang pagkakataon na nagtaka si Dylan sa ikinilos ng kanyang asawa. Kahit minsan ay hindi ito nakakalimot sa gawaing bahay. Hindi natutulog sa maghapon at gabi lang ito naliligo bago matulog. Alam ni Ellen ang kanyang pagkakamali. Sising-sisi ito, lalo pa at una niyang nakilala ang mag-asawang Danny at Angie. Bakit hindi ka pa nahiga asawa ko? Kanina ka pa dyan, hindi mapakali ah.
Hiyang-hiya kasi ako sa nangyari kanina eh. Siguro masama ang impresyon sa akin ng kuya mo at ni Angie. Hindi naman. Wala yun. Nagtaka lang ako sa ikinilos mo kanina. Bakit? Kakaiba kasi ang ikinikilos mo kanina eh. Siguro, nasobrahan ka lang sa excitement dahil may mga bisita tayong darating. Tama ka nga asawa ko. Pero, pinagdududahan mo pala ako. Hindi ba pwedeng pumalpak paminsan-minsan asawa ko? Naboring kasi ako kanina eh. Habang nanonood ako ng cellphone, nakatulog ako. Hindi ko sinasadyang makatulog ng mahimbing. Kaya nga naninibago ako eh. Pero tapos na yon. Kalimutan mo na yun, mahal ko. Paano ko makakalimutan? Parang ako ang sinisisi mo sa nangyari kanina. Ellen, hindi ganun. Tapos na nga yun. Huwag na natin pag-usapan. Sanay kasi ako na wala ka lagi. Na mag-isa lang ako dito sa bahay. Kahit hindi ako magluto, kahit hindi ako maglinis ng bahay sa isang araw, walang sisita sa akin. Kasi nga, ako lang nga nandito. Tapos ngayon, biglang nandito ka na. May dumating pang mga bisita. Tapos sasabihin mo sa akin, nagdududa ka sa kilos ko? Uy, wala naman akong sinasabing nagdududa ako, mahal ah. Nanibago lang ako eh. At hindi ako nagdududa. Bakit kita pagdududahan? Ha? Kasi yun ang dating sa akin eh. Epekto yan ng pag-iisip na ikaw ang may kasalanan sa nangyari kanina. Asawa ko, wala nga yun. Napakaliit na bagay para pag-usapan natin. Halika na, matulog na tayo. 2 araw na lang, aalis na naman ako. Aalis ka? Anong oras? Ihahanda ko ng mga dadalhin mong gamit. Ha? Sana ang destino mo, asawa ko. Kailan na balik mo? Ellen? Muling aalis si Dylan. Masaya si Ellen. Maagang nagising at naghanda ng espesyal na almusal. Tulog pa ang mga kasama niya sa bahay, kaya naisipan niyang maglinis sa buong sulok at paligid ng bahay. Babawi siya upang wag na muling maghinala ang kanyang asawa. Magandang umaga, Ellen. Ate Angie! Ginulat mo naman ako. Akala ko ako pa lang ang gising eh. Kanina ka pa ba dito? Oo, nakita kitang nagluluto sa kusina. Hindi na kita naabala kasi ang saya mong tingnan. Kumakanta ka pa. Nakapaglinis ka na? Akala ko ako lang ang masipag. Nako, mas masipag ka pa pala sa akin, Ate Angie. Pero, hindi ka na sana nag-abala pa. Unang araw niyo pa lang dito sa bahay, pinapagod mo ng sarili mo. Ganito ang ginagawa ko sa bahay. Maaga rin akong nagigising. Kasi madilim pa, pumapasok na si Danny sa trabaho. Ah, ganun ba? Ang totoo kasi niyan eh. Kapag nandito si Dylan, siyang gumagawa ng mga gawain. Yun ang pambawi niya sa tagal niya sa kanyang napagdestinuhan. Pero kapag wala naman siya, kahit buong maghapon ako sa kwarto. Ellen, salamat pala at pumayag kayong mag-asawa na dito kami tumuli sa inyo. Pamilya namin kayo, Ate Angie. Kaya huwag kayong mag-alangan. Sa inyo rin ang bahay na to. Kaya wala kang dapat na ipagpasalamat. Ay, teka lang. Magtitimpla ako ng kape natin. Doon tayo sa veranda para mas marami pa tayong mapag-usapan. Sige. Nagkahulihan ng loob ang 2 maghipag. Panatag ang kalooban ni Dylan. May kasama na si Ellen. Sa mas malayong lugar ang destino niya. Hindi na siya mag-aalala sa maiiwang asawa. Agad ding nakahanap ng mapapasukan trabaho si Danny. Palibasa ay tapos ito ng kolehiyo at may itsura, kaya madaling natanggap sa inaplayan. Ellen,
pagpasensyahan mo na tong binigay namin sa'yo ha. Dadagdagan ko yun kapag naging regular na ako sa trabaho. Kuya, hindi ko tatanggapin yan. Unang sweldo mo yan eh. At saka, hindi kayo obligado na magbigay. Sapat naman ang iniiwang pera sa akin ni Dylan. Tanggapin mo na. Dagdag yan sa pangangailangan dito sa bahay. Para makaipon na rin kayo ni Dylan. Salamat, kuya. Siya nga pala, ipapasyal ko lang si Angie sa mall. Sumama ka na. Nako, wag na kuya. Date yung mag-asawa yan. Dito na lang ako sa bahay. Sumama ka na, Ellen. Mabuboring ka lang dito. Ate, okay lang ako. Sanay naman ako mag-isa dito sa bahay eh. Samantalahin niyo na ni kuya. Para naman malibang kayo. Sigurado ka ba, Ellen? Oo naman kuya. Manood na rin kayo ng sine. Maganda ang palabas ngayon. Sigurado ka na okay ka lang dito, Ellen? Oo ate. Sige, enjoy kayo. Nalaman ni Angie na maganda ang syudad, maingay at maraming tao. Ngunit masaya ito at maraming bagay na mapaglilibangan sa kalagitnaan ng pamamasyal ng mag-asawa. Nakatanggap ng tawag si Danny. Angie, baka hindi na tayo makamanood ng sine. Tumawag kasi sa akin yung supervisor namin. Pinapabalik na ako sa opisina. Ganun ba? Sige. Mabuti nga yun. Para makatipid tayo. Kung ano-anong pinapamili mo kanina eh. Siyempre, sa 2 taon nating pagiging mag-asawa, ngayon lang kita nailabas at naipamili ng mga gamit. Pero, paano pala ako makakauwi? Hindi pa ako gaanong pamilyar sa lugar. Isasama tuloy kita sa opisina para makilala mo rin mga katrabaho ko. Nakakahiya naman, Danny. At saka, tingnan mo naman ang itsura ko. Anong nakakahiya? Kahit ano pang itsura mo, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Shh! Huwag mo ang lalakasin ang boses mo. Ang daming tao dito. Totoo naman ah. Pwede ba? Ihatid mo muna ako sa bahay. Kahit na huwag ka nang bumaba. Ako nang bahalang umuwi ng bahay mag-isa. Kaya ko na yun. Sigurado ka? Ayaw mo talagang sumama. Iniisip ko din kasi si Ellen. Baka hinihintay na tayo. At saka, baka hindi pa yung kumakain. O sige, ikaw ang bahala. Siniguro ni Angie na mapag-aaralan ang lugar mula sa mall hanggang sa lugar na uuwian nila. Pagdating ay bumaba na si Angie at mag-isa na lang na umuwi ng bahay. Naharatnan niyang sarado ang lahat, pati bintana ng bahay. Inakalang walang tao at dala ng inip ay umalis si Ellen. Nakalak ang pinto, ngunit sanay sa buhay ng probinsya si Angie. Mababa lang ang bintana sa likod ng bahay. Inakyat niya ito at saka siya nakapasok sa loob. Pagpasok pa lang ay naulinagan niyang may tao sa loob ng bahay. Sa ganitong sitwasyon ay nakahanda si Ellen. Mahinhin at pinong kumilos. Ngunit alam kung paano protektahan ang kanyang sarili. Dahan-dahan itong nagmatsyag sa paligid. At naulinagang mga kaluskos ay nanggagaling sa mismong silid ni Ellen. Naisip ni Angie na hindi ito umalis ng bahay. Malapit na siya sa silid ni Ellen. Wala ka talagang kasawa-sawa. Ilang araw ka na bang hindi nadidiligan ng iyong asawa? Hindi araw, kundi 2 linggo. Wala siya eh. Di ikaw ang pumuno ng kulang sa akin. Mabuti at hindi ka nahahalata ng asawa mo. Kailangan nating mag-ingat. Dahil kung hindi, ikaw ang mawawalan at hindi ako.
Binubusog kita sa pera at sa kama. Maghahanap ka pa ba ng iba kapag nahuli ako ng asawa mo? Ano ba sa palagay mo? Pilya ka talaga. Kaya gustong gusto kita. Kinilabutan si Angie sa kanyang narinig. Hindi na niya kailangang buksan ang pinto para makita kung anong ginagawa ng dalawa. Siya ang nangliliit sa ginawang pagtataksil ni Ellen kay Dylan. Di yata't nakuhang manlalaki ni Ellen habang nasa malayong lugar ang asawa para magtrabaho. Sa pag-uusap ng dalawang nasa loob ng silid, alam ni Angie na matagal nang may relasyon ng dalawa. Sa nalaman ay naapektuhan si Angie. Naawa siya sa kapatid ng asawa. Ellen, Ate Angie, gising ka pa? hinihintay kita. Ha? Kuwan, galing ako sa birthday ng kaibigan ko. Natagalan lang akong umuwi. Nagmall kasi muna ako bago ako tumuloy sa bahay ng friend ko. Ito nga pala yung mga pinamili ko. Ganun ba? Mm-mm. Pasensya ka na. Nag-alala kasi ako. Dahil sa ganitong oras wala ka pa. Ang asawa ko talaga. Siguro, ipinagbili niya ako sa inyo. Hindi naman. Malaki ang tiwala niya sa'yo. Ha? Hindi na ibang turing ko sa'yo, Ellen. Salamat, Ate Angie. Tama ka. Malaki na nga ang tiwala sa akin ng asawa ko. Kahit pa umuwi ako ng madaling araw. Alam niyang hindi ko siya lolokohin. Ate, parang ibang tingin mo sa akin. May gusto ka bang sabihin? Ellen, Sabi mo, hindi na ibang turing mo sa akin. Pwede mong sabihin sa akin, ano ba ang nasa isip mo? wala. Pasensya na. Siguro, yun ang dahilan kung bakit parang nagbabago ka sa akin. Ha? Ilang araw ko na kasing napapansin, Ate Angie. Dahil ba sa madalas akong umuwi ng ganitong oras, iniisip mo na may ginagawa kang masama? Na niloloko ko ang asawa ko? Pasensya ka na, ha? Ate, bago pa lang tayo nagkakilala. Pero hindi naman po maganda na huhusgahan niyo ako ng pag-uwi ko ng ganitong oras. Ellen, Pamilya kayo ng asawa ko. Siyempre, mahalaga sa akin kung anong iniisip niyo tungkol sa akin. Ate, wala akong puder para magsalita. Pero tama ka, Ellen. Pamilya na tayo. Kaya sana, huwag mong masamain ang sasabihin ko. ha? Nung isang araw, Namasyal kayo ni Kuya Danny nung isang araw, di ba? Ate, anong tungkol dun sa isang araw? Hindi ako lumabas ng bahay, ate. nauna akong umuwi noon Ha? at narinig ko kayo. Ano? Ellen, Hindi! Nagkakamali ka. Kung ano man yun. Mahilig kasi ako manood ng cellphone. Malakas yung volume ng sounds. Yun ang narinig mo, ate. Ate naman, laking probinsya ka. Ibang buhay sa probinsya kesa dito sa syudad. nakita ko siyang lumabas ng silid. Ha? Ellen, Kaya pala, huwag kang mag-alala. Hindi ako magsusumbong kay Dylan. talaga? Mangako ka. Hindi na mauulit ang nangyari, Ellen. Laking probinsya ka talaga, no? Ha? Laking probinsya. Ugaling probinsya. Siguraduhin mo lang na hindi makakarating kay Dylan ang nakita mo ng araw na yon, Ate Angie. Dahil oras na malaman ko, magkakaproblema tayo. Ellen,
Hindi makapaniwala si Angie sa mga salitang binitawan ni Ellen sa kanya. Inaasahan niyang magiging maayos ang resulta ng gagawin nilang pag-uusap. Wala sa itsura ni Ellen na makapagbibitaw ng ganoong klaseng salita. Harap-harapan siyang ininsulto nito na may kasama pang pagbabanta. Hindi sanay si Angie sa mga ganitong sitwasyon, kaya agad na kinausap nito ang kanyang asawa. May problema ba, Angie? Wala. Hindi ba plano natin noon, bago tayo lumuwas ng syudad, kapag may trabaho ka na at may sweldo, pwede na tayong lumipat ng sarili nating matitirhan. Oo. Mag-iisang buwan na tayo dito, Dan. Nakakahiya sa kapatid mo at kay Ellen. Ayaw mo bang dito na lang tayo tumira? Malaki naman tong bahay. Kahit pa magkaroon tayo ng sariling pamilya. Danny! Okay. Huwag kang magalit. Kung ayaw mo, edi sige. Bukas na bukas din. Maghahanap tayo ng malilipatan, okay? Hindi mapakali si Ellen. May nakaalam na ng kanyang sikreto. Galit siya kay Angie. Matagal na niyang iniingatan ang kanyang sarili na hindi mabunyag sa asawa. Dahil sa naganap na pag-uusap ng dalawa, nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. Sa tuwing nagkakasalubong, yuko ang ulo ni Angie. Si Ellen naman ay galit ang matang nakatitig sa kanyang bilas. Ang tensyong namamagitan sa dalawa ay napansin ni Danny. Kuya Dan, tikman mo tong niluto ko minatamis oh. Gustong gusto to ni Dylan. Gumagawa ako nito kapag umuwi siya. Paborito ko rin to. Masarap ah. Basta gawa ko, talagang masarap yan, Kuya Dan. Salamat, Ellen ah. Angie, aalis na ako. Akala ko wala kang trabaho ngayon. Maghahanap lang ako ng house rental. Aalis kayo dito? Nakikituloy lang kami, Ellen. Nakakahiya naman kung dito pa kami. Gayong may trabaho na ako. Iiwan niyo ako mag-isa dito? Hindi niyo ba gustong tumira dito, Kuya Dan? Hindi naman sa ganun, Ellen. Sa totoo lang, mas maganda sana kung dito kami tumira. Mas makakatipid at may kasama ka habang wala si Dylan. Kaya lang, ayaw niyo akong kasama sa isang bubong? Siguro, galit sa akin si Ate Angie. naku hindi, Ellen. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kung ganun, bakit gusto niyong lumipat ng matitirhan? Halos hindi na nga tayo nagkakasalubong dito sa bahay. Kung ayaw niyo sa akin, edi pwede naman ako magstay sa silid ko ng buong maghapon. Ellen, Kuya Dan, teka. Huwag kang yumakap sa akin. ngayon pang nakilala na kita. Kuya Dan, huwag ka nang umalis. Dumito na kayo. Masaya ako kapag kasama kita. Ellen, Ngayon lang ako hindi nakaramdam ng labis na pangungulila kay Dylan. Kahit siguro isang buwan siyang hindi umuwi, hindi ako malulungkot. Kasi nandito ka, Kuya Dan. Ellen. Totoo, Kuya Dan. Kapag nakikita kita, para ko na rin kasama si Dylan. Kuya Dan, please, huwag ka nang umalis. Alang-alang sa kapatid mo. Ha? Nakaramdam ng kakaibang init si Danny sa katawan nang yakapin siya ng mahigpit ni Ellen. Iba ang yakap ng babae. Ramdam ang mali siya. Ngunit itinuloy pa rin niya ang paghahanap ng malilipatang bahay para sa kanilang mag-asawa. Habang dumadaan ang mga araw, napansin nito
ang madalas natitig sa kanya ni Ellen. Tuloy ay umiiwas siya sa tuwing sila lang na dalawa. Hello, sexy. Romel, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Bukas ang pinto. Walang tao, kaya tumuloy na ako dito. Miss na kita. Teka, sandali lang, Romel. Sandali. Simulan na natin ang laro. Teka, sandali lang. Teka lang. Ibang laro ang gusto mo? Larong tulakan? Teka. Hindi na tayo pwede dito. Ano? Bakit? Di ba sabi mo, matagal bago bumalik ang asawa mo? Oo nga. Kasama ko dito ang pamilya niya. Ano? Nasaan ba sila? Wala akong nakikitang ibang tao eh. May nakakita na sa'yo. Ha? Ano? Pero alam kong hindi siya magsusumbong sa asawa ko. Dahil malaking gulong mangyayari. Yun naman pala eh. Di ituloy na natin ang ligaya. Romel, Ano ba? 2 araw na tayong hindi nagsisex. Ngayon ka pa magpapakipot? Kung walang problema, di masaya. hindi nga pwede dito. Sa labas na lang tayo magkita. Iba ang katalik mo sa labas. Pinili mong dito ako sa bahay niyo pumunta. Hindi na ako makikipag-agawan pa sa mga lalaki mo sa labas. Tumigil ka nga, ano ka ba? Baka lihim na namang nagmamatsyag sa akin ng babaeng yon. Natatakot ka. Kasi may nakakaalam ng sikreto mo. Ano naman? Masisisi ba nila ako? Lagi ako naiiwan ng asawa ko. Halika na. Palalamigin ko ang ulo mo. Paiinitin ko ang katawan mo. Romel, sandali. Iba talaga kapag piyudo. Init na init. Gutom na gutom sa sex. At iba ka. Sabik na sabik. Ang sarap lumutakin sa kama. Romel, kaya ayokong bitiwan ka. Pero seryoso, Romel. Huli na natin dito sa bahay. Sa hotel na tayo magkikita. Kahit saan. Basta kasama kita. Oh, Elena. Patuloy ang mainit na pakikipagrelasyon ni Ellen sa biyudong si Romel. Sa mismong bahay pa nila ito ginagawa. Wala itong pag-aalinlangan. Kahit alam na ni Angie, sa mga tingin ni Ellen kay Angie, parang si Angie ang pinalalabas nitong may kasalanan. Lingid sa kaalaman ni Angie, pinag-iinteresan na rin ni Ellen si Danny. Angie, pakibot nga ng tuwalya. Salamat. Walang anuman, Kuya Dan. Ellen, bakit ikaw ang nagabot ng tuwalya? Huwag kang pumasok. Hubot-hubad ako. Huli na, nakita ko na, Kuya Dan. Ano? Mas maganda ang katawan mo kaysa kay Dylan. Lalaking lalaki. Matipuno ang braso. Kuya Dan. Ellen, wag! Wala si Ate Angie. Nasa labas siya nagwawalis. Tayo lang dito. Kuya Dan, sabik na ako. Kahit isang beses lang, pagbigyan mo na ako. Ellen! Kuya Dan, sige na. Init na ako. Mabilisan lang. Bago dumating si Ate Angie. Sige na, yakapin mo ako ng maigpit. Angkinin mo ko. Ellen! Anong ibig sabihin nito? Angie! Hindi mo ba nakita? Inabot ko sa kanyang tuwalya. Wala ka eh. Pagpasalamat ka nga dahil nandito ako habang wala ka. Ellen! Angie! Sabihin mo sa akin, walang ibang kahulugan ang naratnan ko ngayon. Angie! Wag puro Angie lang, Danny! Sagutin mo ang tanong ko! Sandali.
nabigla ako sa nangyari. Hindi ko alam Kung kung... hindi ako dumating, tuluyan ka nang nadaring sa babaeng yun? Mabilis ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit niya nagawa yun, Angie. Huwag ka munang magalit, okay? Ayokong mag-away tayo. Ayokong masira tayo, Sa Angie. tingin mo, pagkatapos nito, wala bang magbabago, Danny? Wala. Kasi mag-asawa tayo. Yun nangyari kanina. Dala lang yun ng bugso ng damdamin. Huwag mo nang ipagtanggol ang ginawa niya. Angie, At sa naratnan ko kanina, sa palagay ko, hindi lang si Ellen na may kagustuhan nun. Gusto mo rin yun, Danny. hindi ko yun ginusto. Bakit ka nagpayakap sa kanya? Angie, Ito ang dahilan kung bakit kita kinukumbinsi na lumipat tayo. Dahil lalakero ang hipag mo, Danny! Angie, asawa siya ng kapatid ko. Ang ginawa niya sa akin, kasalanan yun. Pero, hindi ako papayag na maulit yun. Iniisip mo na ikaw lang ang lalaking tinutokso niya? Dala ng pangungulila niya kay Dylan? Buong araw ako dito sa bahay, Danny. Halos araw-araw, pumapasok ang biyudong yun sa silid ni Ellen. Magdamag nilang pinagtataksilan sa Dylan, ang kapatid mo. Angie, ano bang sinasabi mo? Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Anong iniisip mo, Danny? Angie, Tinatanong mo ko kung anong sinasabi ko sa'yo? naniniwala ako sa'yo. Pero, Nadadala ka na ni Ellen. hindi. Mga immoral! Angie, ano ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kasalanan ng nakita mo. Pero hindi dahil nakita mo, iniisip mo ng taksil ako sa'yo. Magsama kayo! Angie! Ito ang unang pagkakataon sa kanilang relasyon na nagalit ng husto si Angie. Madilim ang paningin ng babae habang tinungo niya ang silid nilang mag-asawa. Buo na ang kanyang isip na mag-impake at umalis. Biglang humarang sa kanyang daraanan si Ellen. Nananadya ang mga ngiti nito. Pasensya ka na, Ate Angie, ha? Dapat kasi, hindi mo iniiwang mag-isang asawa mo. Katulad ko. Alam mo naman, di ba? Pati ang kapatid ng asawa mo? Sorry na. Nasabik lang eh. Pero magpasalamat ka pa rin. Dahil wala namang nangyari. Intro lang naman yun. Wala ka na talagang kahihiyan sa katawan, Ellen. Sa ginawa mo, malalaman to ng asawa mo. Ano? Tiwan mo ko! Subukan mo ah. Subukan mo lang. At tutuluyan kung tutok sa'yo ng asawa mo. Nakita mo naman, di ba? Mas mahigpit ang yakap niya sa akin kanina. Dumating ka lang. Galit na galit ang ate. O ano? Gusto mo ako sampalin? Sige! Heto oh. Hetong kaliwa kong pisngi. O sige na. Sampal na. Hindi ko dudumihan ng aking mga palat sa kasing ruming katulad mo. Walang hiya ka. Kunwari mabait, mahinhin, yun pala. Yan ang pagkakamaling ginawa mo. Sinaktan mo ko. Hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Kapag nakarating ito kay Dylan. Walang sikretong nananatiling lihim, Ellen. Maghintay ka. Walang inaksayang oras si Angie. Sa isang iglap ay nangyari ang hindi niya inaasam sa pagsasama nilang mag-asawa. Agad siyang nag-impake at umalis sa bahay na yon. Iniwan si Danny na tuliro ang isip at nabigla din sa bilis ng mga pangyayari. Samantalang nag-aalala din si Ellen. Alam niyang malalaman ni Dylan ang lahat. Ngunit nangibabaw ang sakit nito sa katawan. Sa tuwing makakaramdam ng init, kailangan niyang makahanap ng makakatalik. Kuya Dan,
Aalis ka. Susundan ko si Angie. Iiwan mo ako. Kuya Dan, wag. Wala akong kasama dito. Binili ni Dylan sa'yo na nasamahan mo ko. Huwag kang umalis, kuya. Ellen! Kung susundan mo si Ate Angie, sasama ako. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Hindi ko naman ginusto mag-away kayo eh. Kapatid lang turing ko sa'yo. Nasaktan ko ang damdamin ni Angie. Mahal ko ang asawa ko. Kasalanan kong nangyari, Kuya Dan. Kapag nalaman ito ni Dylan, hihiwalayan niya ako. Pero mahal na mahal ako ng kapatid mo. Gusto mo ba siyang masaktan? Kuya, kung kailangan lumuhod ako at magpakaawa kay Ate Angie, gagawin ko. Bumalik lang siya dito. Babawi ako. Pinagsisisihan ko ginawa ko sa'yo. Kuya Dan, sige na. Hindi ko alam kung babalik pa kami dito ng asawa ko. Sa nangyari, wala na ang tiwala namin sa'yo. Kaya nga ako nagmamakaawa eh. Magmamakaawa rin ako kay Ate Angie. Patawarin niya lang ako. Pangako, hindi na mauulit pa. Please, Kuya Dan, alang-alang kay Dylan. Huwag kang umalis. Iniisip mo rin pala ang nararamdaman ng kapatid ko. Pero, kailan mo pa siya niloloko? Ano? Kailan nagsimulang iniiputan mo ang ulo ni Dylan? Kuya Dan. Nagkamali kami ng desisyon na tumira sa bahay na ito. Pagdating ni Dylan, mag-uusap kami. Sasabihin mo sa asawa ko. Sige, ikaw ang bahala. Pero alalahanin mo, Kuya Dan, nadarang ka rin sa akin. Ha? Anong klaseng babae ka? Pareho lang tayong may kasalanan sa mga asawa natin. Kahit hindi dumating si Angie, sa tingin mo, hahayaan kung may mangyari sa atin? Kung hindi dumating si Angie, sa tingin ko, sobra pa doon ang ginawa natin. Sorry, Kuya Dan, sorry. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Tabi! Kuya Dan! Kuya Dan! Eh di umalis ka. Hindi lang ikaw ang lalaking pwedeng magpaligaya sa akin. Hindi ka kawalan, ano?